Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Diyos Ama na nasa langit, na sa amin ay nagmamahal, nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang biyaya na nahabag ka po sa amin na mga nabuhay malayo sa iyo dahil sa kasalanan. At inibig mo po kami. Pinasa ni Jesus ang kahatulan at sumpa na naharapat sa amin at siya ay namatay sa krus. Sa pamamagitan ng mahalagang dugo na kanyang idinanak, nilinis mo po ang aming mga kasalanan magpakailanman. At iniligtas kami mula sa paghuhukom at kahatulan. At iniligtas mo po kami ng walang anumang aming gawa. Kaya nagpapasalamat po kami dahil sa dakilang biyayang ito. Ngayon na ginawa mo po kaming iyong mga anak at binigyan mo po kami ng mapagpalang pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng iyong biyaya. Sa oras na ito, kami na tinubos sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo ay nagpapasalamat sa iyo sa pagtitipon mo po sa amin ng sama-sama sa iyong harapan at sa pagpapahintulot sa amin na magpuri sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig upang mag-aral ng iyong salita at upang magkaroon ng fellowship sa gitna ng banal na kapulungang nakasama mo. Maging sa sandaling ito, naniniwala po kami, Panginoon, na kasama ka po namin. Tignan mo po ang bawat sa amin at hawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay upang mapuno mo po kami ng mas masagana ng iyong biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pamalahan mo po kami upang ang natitira naming buhay bilang mga anak ng Diyos ay hindi kailanman maging walang kabuluhan at mabuhay kami nang walang anumang dapat ikahiya. At kung mayroong sino man sa amin na hindi patuloy na nakakaunawa ng iyong pag-ibig, pakiusap, buksan mo po ang kanilang mga puso upang maunawaan nila ang iyong dakila at kamangamangang biyaya at sama-samang matanggap ang buhay na walang hanggan at pag-asa. Samahan mo po nawa, Panginoon, ang lahat ng mga iglesia sa buong bansa at ang mga brothers at sisters sa maraming mga iglesia sa buong mundo na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan. Nawa ay samahan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita at espiritu upang magawa nilang maisakatuparan ng may kapangyarihan ang dakilang gawain ng pag-aakay ng mga nawawalang mga kaluluwa patungo sa iyo. Maging sa oras na ito, pakiusap, turuan mo po kami ng iyong salita na nais mong ihayag sa amin, na iyong banal na kalooban at kung anong uri ng pagkatao ang naharapat sa amin. Nawa ang paparating na Bible Seminar, ang una sa bagong taon na magsisimula bukas, ay magbigay ng kagalakan at kalawalatian sa iyo, Diyos Ama, sa pamamagitan ng kaligtasan ng maraming mga kaluluwa. At para sa gawaing ito, ang mga brothers at sisters nawa ay magawang maipangaral ang Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos sa mga nawawalang kaluluwa ng makapangyarihang isakatuparan ang gawain ng pagliligtas ng maraming mga kaluluwa. Sa oras na ito, lubos po kaming umaasa sa Espiritu Santo. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 22. Mateo chapter 22. Mateo chapter 22, magmula sa verse 1 hanggang sa verse 14. Babasahin ko po. Mateo chapter 22, verse 1 hanggang sa verse 14. Babasahin ko po. Si Jesus ay muli nagsalita sa kanila sa mga talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naihanda ko na ang aking handaan, pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop at handa na ang lahat. Halina kayo sa handaan ng kasalan. Ngunit hindi nila ito pinansin. At sila'y humayo, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang pangangalakal. Hinuli naman ng iba ang kanyang mga alipin at ginawa ng masama at pinagpapatay. Kaya't nagalit ang hari, sinugo niya ang kanyang mga hukbo, pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang kasalan,
ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sinumang makita ninyo. Lumabas ang mga aliping iyon sa mga lansangan at tinipon nila ang bawat matagpuan nila, masama man o mabuti, kaya't napuno ng mga panauhin ng kasalan. Ngunit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit pang kasal. Sinabi niya sa kanya, "Kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pang kasal?" Ngunit hindi siya nakapagsalita. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, "Gapusin ninyo ang mga paa at ang mga kamay niya, at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Doon ay may pagtangis at ang pagngangalit na mga ngipin, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili." Hanggang dito po. Simula po bukas, magkakaroon po tayo ng ating unang Bible Seminar sa taong ito, sa bagong taon. Ang pinakamahalagang gawain para sa ating mga naligtas na habang nabubuhay po tayo ay ang magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos na naunawaan natin. At sa gayon ay magdadala ng maraming mga kaluluwa sa Panginoon para sa kaligtasan. Isinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak bilang handog na pantubos upang maligtas tayo, at pumarito si Jesus sa mundong ito upang iligtas tayo. Sinabi ni Jesus sa Lucas chapter 19 verse 10, "Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala." Sinabi niya, dumating siya upang hanapin ang nawala at iligtas ang mga nawawalang makasalanan sa harapan ng Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay, naisakatuparan niya ang gawain ng pagliligtas. Ang unang mga salita na sinabi ng muling nabuhay na si Jesus sa kanyang mga alagad ay sa Juan chapter 20 verse 21. "Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo." Ang unang dahilan kaya isinugo ng Ama ang kanyang tanging anak ay upang mamatay sa krus bilang pantubos sa mga makasalanan, upang tubusin ang mga kasalanan ng mga isinumpa dahil sa kasalanan. Naisakatuparan ni Jesus ang gawain ng pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. "Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo." Ibig sabihin, naisakatuparan ni Jesus ang gawain ng pagliligtas. At ngayon, ang taong naligtas, hindi lamang ang kanyang mga alagad, kundi ang lahat ng mga taong naligtas ay sinusugo rin upang ipangaral ang ebanghelyo. Kaya nga, sinasabi sa mga taga-Roma, chapter 10, 14 hanggang 15, "Ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo?" Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabuting bagay. At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Kung isinugo tayo, paano nga tayong hindi mangangaral? Naligtas tayo ng kamanghamanghang biyaya ng Diyos. At para sa mga ligtas na tao, ang layunin ng kanilang natitirang buhay sa mundong ito ay hindi natungkol sa kung paano tayo mabubuhay ng maayos at mabubuhay ng maayos gaya ng mga makasanlibutang mga tao, kundi tungkol sa kung paano ipapangaral itong kamanghamanghang biyaya ng Diyos at mag-akay ng mas maraming kaluluwa sa kaligtasan. Ito po ang kalooban ng Diyos. Gaya ng ginawa nating memory verse kanina mula sa Juan chapter 6 verse 40, "Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya ay sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Sinasabi nito na ang kalooban ng Diyos ay ang maunawaan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa mga awit 66 verse 16, "Kayo'y magsiparito at inyong dinggin, kayong lahat na natatakot sa Diyos, at ipahahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa."
may ginawa ang Diyos para sa aking kaluluwa. Hindi tama para sa akin na maniwala lang dito at itago ito sa aking sarili hanggang sa tumayo ako sa harapan ng Diyos, kundi ipangaral ang Ebanghelyo sa mga nawawalang kaluluwa, sa mga kaawa-awang kaluluwa na hindi paligtas upang maligtas sila. Iyan po ang pinakamahalagang gawain na dapat nating gawin. Kaya, dapat tayong magkaroon ng lubusang pagsisikap para sa Bible seminar na ito upang maisakatuparan ang dakilang gawain ng Diyos ng pagliligtas ng maraming mga kaluluwa. Sinabi ni Jesus sa Lucas 15 verse 7, "Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi." Sinasabi na ang Diyos ay higit na nagagalak sa isang makasalanan na nagsisisi at naligtas, kaysa 99 na taong ligtas na. Dapat nating gawin ang gawain na ninanais at nasisiyahan ng Diyos. Sa oras na ito, dapat tayong manalangin para sa maraming mga kaluluwa na maligtas at gawin ang lahat ng makakaya natin upang ang kaligtasan ng maraming mga kaluluwa ay magdala ng dakilang kagalakan at kaluwalhatian sa harapan ng Diyos. Kaya sa araw na ito, sa pamamagitan ng talata mula sa Mateo 22, nais ko pong ihatid sa inyo ang mensahe na may pamagat na paanyaya ng Diyos sa handaan. Ang mga taong nilalang ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan ay lumayo sa Diyos. Naliligaw po sila at nabubuhay sa kasalanan. Kaya nga, ang layunin ng paglikha sa tao ay upang bigyan sila ng kanyang pag-ibig at biyaya na binibigyan sila ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po, sinabi ni Jesus na pumarito siya upang hanapin ang mga makasalanan na nawala dahil sa kasalanan at lumayo mula sa Diyos. Sinabi ni Jesus ang talinhaga sa Mateo 22 upang ilarawan ang gawain ng pagliligtas, kung paanong ang mga makasalanan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay dinadala sa kaharian ng Diyos. Sinabi niya na gaya iyon sa isang hari na naghanda ng handaan ng kasalan para sa kanyang anak na lalaki. Siyempre po, tumutukoy ang hari sa Diyos at ang anak na lalaki ay tumutukoy kay Hesukristo. Kaya sinasabi nito na naghanda siya ng handaan. Bago po ang handaan, nagsugo siya upang tawagin ang mga nais niyang anyayahan. Kaya sa ngayon, ang ating Soul Central Church ay maraming mga kabataan. Kaya kapag dumarating ang panahon ng pagpapakasal, maraming mga brothers at sisters ang ikinakasal. Bago ang araw ng kasal, nagpapadala muna sila ng invitation cards na nagsasabi sa mga tao na dumalo sa handaan. Sa tingin ko po, ang mga hari noong unang panahon ay ganoon din ang ginagawa. Gumagawa sila ng listahan ng iimbitahan nila at nagpapadala ng mensahe. Sa araw na nabanggit, ang handaan ng kasal ng aking anak na lalaki ay magaganap, kaya pakiusap, magpunta ka. Subalit bago dumating ang araw ng handaan, hindi mapakali ang hari. Kaya muli siyang nagsugo ng mga alipin upang paalalahanan ng mga panauhing inimbitahan na dumalo. Sa Mateo 22, sinasabi sa verse 3, sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan, ngunit ayaw nilang dumalo. Isinugo ng hari ang kanyang mga alipin na sinasabi, ang handaan ng kasalan ay nakahanda na gaya ng naiplano. Kaya pakiusap, magpunta ka. Ngunit ayaw ng mga taong inimbitahan na magpunta. At hindi ito natapos doon. Nagpatuloy ang talata sa verse 4. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naihanda ko na ang aking handaan. Pinatay na ang aking mga baka at matabang hayop at handa na ang lahat. Halina kayo sa handaan ng kasalan. Sa mga tumanggi,
nagsugo siya ng mas maraming alipin. May kasama pang paliwanag ngayon. Naganda ang hari ng handaan na malamang na magaganap sa araw. At sinabi niya, naihanda ko na ang aking handaan. Pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop at handa na ang lahat. Kinatay ang kanyang sariling baka at matatabang hayop. Handa na ang lahat. Lahat ng uri ng masarap at mabubuting mga bagay ay inihanda na. Kaya sinabi niya, halina kayo sa handaan ng kasalan. Baka isipin nila na may kulang sa handaan. Kaya, ipinaliwanag ng hari kung gaano siya. Ipinaliwanag po ng hari kung gaano siya nagsikap at nagsakripisyo para maihanda ang handaang ito. Ngunit, hindi nila ito pinansin. Walang interes sa mga tao sa handaan ng hari. Ang isa'y sa kanyang sariling bukid. Kailangan kong tingnan ang bukid ko ngayong araw. Ang isa'y sa kanyang pangangalakal. Humayo ang iba para magnegosyo. Hinuli naman ng iba ang kanyang mga alipin at ginawa ng masama at pinagpapatay. Paano po ito nangyari? Kung ayaw nilang magpunta, hanggang doon na lang dapat ito. Pero ang mga alipin ay sinugo ng hari sa 3 beses ay pinakitunguhan ng masama. Bakit patuloy nyo kaming ginagambala gayong ayaw namin magpunta? At ginawa nila ng masama at pinatay sila. Nangyari ba talaga ang ganitong bagay? Opo, nangyari ito kaya't nagalit ang hari. Sinugo niya ang kanyang mga hukbo. Pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang lungsod. Sa oras na iyon, hindi na mga alipin ang sinugo niya kundi isang hukbo. At pinuksa ang mga mamatay taong iyon at sinunog ang kanilang lungsod. Kaya ano ang nangyari rito? Binanggit nito ang isang tunay na pangyayari. Maraming mga handaan na ginaganap sa mundo. Ngunit ang makasanlibutang handaan ay magwawakas. Sa isang handaan ng kasalan, kumakain at umiinom ang mga tao. Kumakanta, pinapanood ang lalaki at babaeng ikinakasal at sama-samang nagagalak. Ngunit kapag natapos ng handaan, bumabalik sila sa kanilang mga sariling realidad. Balik sa pagpapagod, sa paghihirap, at pagkabalisa. Kaya nga, ang mga handaan na inihahanda ng mga tao ay magtatagal lamang ng ilang oras. Kaya sinabi na noong unang panahon, dinadaos ng mga hari ang handaan ng ilang araw. Ngunit maging ang mga iyon ay matatapos kalaunan. Sinasabi sa mga kawikaan sa chapter 14, verse 13, maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw, at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Ang pagtawa at kasiyahan na artipisyal na ginagawa ng mga tao sa mundong ito ay mabilis na nawawala. Kaya nilarawan ang buhay sa mga awit. Sa chapter 90 verse 10, ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw, at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Ang mga alalahanin at pagkabalisa sa puso ay hindi matatanggal ng mga pansamantalang kasiyahan. Ngunit ang handaan na inihanda ng Diyos ay iba. Sa halaman ng Eden, laging may kagalakan doon. Ngunit nang sumuway ang tao sa salita ng Diyos, sumunod sa tukso ng Diablo at kinain ng ipinagbabawal na bunga, nagkasala sila laban sa Diyos at pinalaya sa halaman ng Eden. At ano ang nagsimula pagkatapos? Ang pagdurusa ng tao, pagpapagod at hirap ay dumating sa mundo. Tingnan natin saglit sa mga panaghoy. Pagkatapos po ito ng Jeremias, basahin po natin ang sabay-sabay mga panaghoy. Chapter 3, verse 33. Mga panaghoy, chapter 3, verse 33. Basahin po natin ang sabay. Sapagkat hindi niya kusang pinahihirapan o ang mga anak ng mga tao ay sinasaktan man. Pinahintulot ng Diyos na ang mga lumayo sa Kanya ay magdusa, magpagal at masaktan. Ngunit hindi ito ang
tunay niyang intensyon. Hindi ibig sabihin nito na galit ang Diyos sa mga tao at gusto niyang mapahamak sila. Gaya ng magulang na dinidisiplina o pinapalo ang kanyang mga anak ng pamalo, hindi dahil sa galit, kundi upang itama sila. Ganon din po ang Diyos. Ang disiplina ay hindi ang tunay na puso ng mga magulang. Ibinibigay ito upang maunawaan ng anak ang kanilang mali at magbalik sila. Sa parehong paraan, kapag binibigyan ng Diyos ang tao ng pagod, kahirapan at sakit, hindi ito ang kanyang tunay na puso. Sa halip, ipinapahintulot niya ito upang malaman ng mga tao na walang tunay na kaligayahan o kapahingahan sa mundong ito. At upang sila ay makabalik sa Kanya. Sinasabi sa Isaiah 39:17, "Narito, tiyak na para sa aking kapakanan ay nagtamo ako ng malaking kahirapan. Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran." Ang dahilan kung bakit ipinahintulot ng Diyos ang mga pisikal na pagdurusa ay upang bigyan ng kapayapaan ang kaluluwa. Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Hindi lang basta nagbibigay ang Diyos ng sakit, ngunit sa kanyang pag-ibig, iniligtas niya ang kaluluwa mula sa pagkawasak. Sa huli, nasa katuparan ng Diyos ang gawain ng pagliligtas ng mga kaluluwa ng mga makasalanan, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Kahit na mga salitang ito ay isinulat halos 700 years bago dumating si Jesus, una na nitong binanggit na sa pamamagitan ni Kristo ay tayo ay maliligtas. Kaya sinasabi sa Isaiah 57 verse 21, "Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa masama, dahil lahat ng mga lumayo sa Diyos ay walang kapayapaan." Tingnan po natin sandali sa Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 10 verse 19. Sinasabi po, "Ang tinapay ay ginagawa sa paghalakhak, at ang alak ay nagpapasaya sa buhay, at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay." Ginawa ang handaan para sa pagtawa. Ang handaan ay para sa kagalakan, para sa pagkanta at pagsasaya. Walang nagpupunta sa handaan upang umiyak at magluksa. Ang alak ay nagpapasaya sa buhay. Hindi maaaring mawala ng alak sa isang handaan. Noong bata pa po ako, sa probinsya ng Gyeongsang, alam niyo po ba, ang pinakamasarap na pagkain sa handaan, iyon ang matamis na alak mula sa bigas. Ang matamis na inuming iyon ay para sa lahat, dahil hindi ito nakakalasing. Naghahanda ang mga pamilya ng kanya-kanyang alak mula sa bigas at dinadala ito bilang ambag sa handaan. Nagyayabang ang mga tao, ang matamis na alak mula sa bigas ng pamilyang ito ay mas masarap. Ngunit sa Israel po, ang pinakamahalagang elemento ng handaan ay ang alak. Umiinom ang mga tao ng alak at nagsasaya. Ang alak ay nagpapasaya sa buhay. Sa Juan chapter 2, nabasa natin ang tungkol sa handaan ng kasalan sa Kana, kung saan naimbita si Jesus. Parang may koneksyon ang kanilang pamilya dahil sa kanyang inang si Maria. Kaya, dumalo rin siya sa handaan si Jesus. Subalit, nagkaroon ng problema dahil naubos ang alak. Baka maraming panauhin ang dumating. O kaya naman, kaunti lang ang alak na inihanda. Sa kalagitnaan ng handaan ay naubusan ng alak. Ang maubusan ng alak ay nangangahulugan na ang kagalakan ng handaan ay nawala. Hindi dapat mangyari iyon. Ito po ay labis na nakakahiyang sitwasyon. Kaya ano pong ginawa ni Maria na ina ni Jesus? Sinabi niya, wala na silang alak. At sinabi niya, paano ngang
walang magagawa si Jesus. Alam ni Maria na hindi tao si Jesus, kundi siya ang tanging anak ng Diyos na isinugo ng Diyos. At parang inaasahan niya na ang himala at kapangyarihan ng Diyos ay maihahayag ng minsan sa pamamagitan po ni Jesus. Kaya sa Juan sa chapter 2 verse 4, sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, anong kinalaman niyon sa akin at sa iyo?" Sinabi niya sa kanyang ina, "Babae." Sa Katolisismo, lahat ay nananalangin kay Maria. Pinagpala ka at ang anak ng isinilang ng iyong sinapupunan. Maria, ipanalangin mo kami sa oras ng aming kamatayan. Patuloy nilang sinasabi ang panalangin ito. Nahihiya silang manalangin kay Jesus, kaya inihiling nila sa kanyang ina na makiusap kay Jesus sa pamamagitan niya. Isang bagay ang dapat nating tandaan, na hindi nakinig si Jesus sa pakiusap ni Maria. Babae. Bakit tatawaging babae ng sino man ang kanyang sariling ina? May iba po itong kahulugan. Hindi ibig sabihin nito na walang pakialam. Babae ka lang. Hindi po ganito. Hindi masamang tawagin ng isang matandang tao ng matanda. Sinasabi rin ng mga Hudyo ang babae. Hindi ng walang galang na tono, kundi isang paraan upang magpakita ng paggalang. Kaya, anong kinalaman niyon sa akin? Naubos na ang alak. Sa mga sandaling iyon, parang tinatanggihan niya agad sila. Subalit sa totoo, nasa isang handaan si Jesus kung saan walang sapat na alak. Doon ay mayroong 6 na tapayang bato. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Sinabi niya sa kanila, kumuha kayo ngayon at inyong dalhin sa pinuno ng handaan. Anong mangyayari kapag kumuha ka ng tubig at dinala sa handaan? May pinuno ng handaan, tama po? Habang naglalakad sila, natuklasan nila na naging alak iyon. At sa handaan, pagkatapos matikman iyon, nagtanong siya, saan galing ang alak na ito? At sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang naghahain ng mataas na uri ng alak. Pagkatapos ay ang mababang uri ng alak kapag ang mga panauhin ay nakainom na. Subalit hanggang ngayon ay itinabi mo ang mabuting alak. Gaano po kasarap ang alak na ginawa ni Jesus? Kaya sa Juan, sa chapter 2, nung ang alak ay naubos sa handaan, gumawa ng napakasarap na alak si Jesus para sa handaan. Gaya ng isang handaan, ang sanlibutan ito. Ngunit isang handaang naubusan ng alak. Kaya sa Kawikaan 14:13, maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw, at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Gaya ng kasabihan sa Korea, maging sa pagtawa, ang utang ay 10 milyong piso. Nagmumula dapat ang kagalakan sa puso. Ngunit kung hindi, nagpapanggap tayong masaya, at kapag nawala na ito, muli tayong magiging miserable. Pinaliwanag nito na ang kagalakan sa naranasan ng mga tao dito sa salibutan ay gaya ng isang handaang naubusan ng alak. Si Jesus ang gumawa ng mas mabuting alak, na nagsasabi na siya ang magbibigay ng tunay na kagalakan, kapayapaan at kaligayahan sa mga tao. Iyon po ang unang himala ni Jesus. Kaya nga sinasabi na ang alak ay nagbibigay ng kagalakan sa buhay. Ngunit walang bagay sa mundong ito ang nagbibigay ng kagalakan sa buhay. Nagsisimulang magsaya, ngunit kalaunan ay puro na paghihirap, pagdurusa at pagkabalisa. Ang handaan ng kasalan na inihanda ng Diyos ay iba mula sa inihanda ng tao. Tumutukoy ito sa masaganang biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa mga tao sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang biyayang ito na hindi lamang nagligtas ng mga kaluluwa at nagbibigay ng tunay na kapayapaan at kagalakan, kundi nagbibigay din ng hindi matatapos na kagalakan na aabot hanggang sa araw ng Diyos. Ang handaan na inihanda ng Diyos ay hindi lamang magtatagal ng ilang oras o ilang mga araw. Isa itong handaan na tumutupad sa walang hanggang pag-asa ng langit,
kasama na ang mga walang hanggang kagalakan at kapahingahan sa langit. Gaya ng sinasabi ni Jesus sa Juan chapter 4 verse 13 hanggang 14, sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Ang mga tao sa mundong ito ay nauuhaw at sinusubukan nilang maibsan ang uhaw na iyon sa pamamagitan ng kung ano-anong uri ng kasiyahan. Ngunit gaya ng babaeng Samaritana na nag-igib ng tubig at sinabi ni Jesus, sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Ang kaligayahang ibinibigay ng Panginoon ay hindi isang bagay na matatapos ng panandalian. Ito po ay walang hanggan. Tingnan po natin saglit sa Kawikaan. Kawikaan chapter 15. Kawikaan chapter 15. Kawikaan chapter 15 verse 15. Kawikaan chapter 15 verse 15. Basahin po natin ang sabay. Lahat ng mga araw ng naaapi ay kasamaan, ngunit siyang may masayahing puso ay laging may kapistahan. Lahat ng mga araw ng naaapi ay kasamaan. Ang mga tao sa mundong ito ay nabubuhay sa gitna ng kahirapan, pagdurusa at pagpapagal. Tunay na malupit ang mga araw, ngunit siyang may masayahing puso ay laging may kapistahan. Ito po ang kaligayahan ng puso. Sinabi sa unang Tesalonica 5:16, magalak kayong lagi. Paano tayo palaging magiging maligaya? May mga panahon ng kaligayahan, panahon ng kalungkutan, at panahon ng sakit. Ngunit ang kaligayahan na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay isang kaligayahan na maaaring patuloy na tamasahin, kahit ano pa man ang mangyari. Kaya sinabi, ngunit siyang may masayahing puso ay laging may kapistahan. Tulad ng puso na laging may kapistahan, ang kaligayahan at kasayahan ay hindi matatapos. Ngunit, nang maghanda ang hari ng isang handaan ng kasalan at inibitahan ang mga dapat imbitahan, tumanggi silang pumunta rito. Kaya sinugo niya ang kanyang mga alipin at sinabi, Mateo 22 verse 4, pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop at handa na ang lahat. Halina kayo sa handaan ng kasalan. Ngunit tumanggi silang pumunta. Ang katotohanang muli niyang isinugo ang kanyang mga alipin ay ang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na matiisin, na naghahangad na maligtas ang mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Tulad ng makikita natin sa 2 Pedro chapter 3, mahabang panahon ng lumipas upang maipangaral ang ebanghelyo mula sa Jerusalem hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Sa makatuwid, sa 2 Pedro 3 verse 8, ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Ang Diyos ay matyaga at naghihintay. 2 Pedro 3 verse 9, na hindi ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ang mga Hudyo na mga unang naimbitahan ay tumanggi sa ebanghelyo. Ipinako nila si Jesus sa krus na siyang pumarito upang iligtas sila. Sino nagsabing patayin siya? Si Pilato ba ang pumatay kay Jesus? Hindi po. Ang mga relihiyosong pinuno ng mga Hudyo ang pumatay kay Jesus. Matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, binugbog nila ang mga apostol at nangangaral ng ebanghelyo. Tumigil ka sa pagsasalita. Sa 12 apostol, si Santiago ang unang pinatay. Nang malaman ni Herodes na natuwa ang mga Hudyo na patayin ng mga apostol, pinaputol niya ang ulo ni Santiago. Sa mga Gawa chapter 7, ang diakonong si Esteban ay pinagbabato ng bato hanggang sa mamatay. Nang mapuno siya ng Espiritu Santo at ipinangaral ang ebanghelyo, pinagbantaan ng mga alagad upang tumigil sa pangangaral ng ebanghelyo sa tuwing matapang nila itong ipinapangaral.
Sinabi ng mga apostol sa mga gawa 4:19 hanggang 20, ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol. Sapagat hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Sinabi kong huwag kang magsalita. Sila'y binugbog nila at kinulong. Hindi lamang nila tinanggihan si Jesus, kundi inusig, hinagupit at pinatay nila ang mga nangangaralang ebanghelyo. Ganito ang naging ugali ng mga Hudyo na mga unang naimbitahan. Kaya ipinadala sa kanila ng Diyos ang mga hukbo ng Romano noong 70 AD. Pinadala niya ang mga Romanong si General Titus na walang awang pinatay ang 1.1 milyon ng mga Hudyo at sinunog ang templo sa Jerusalem. At noong 135 AD, sinalakay ni Emperor Hadrian ang Jerusalem at namatay ang 580,000 na mga Hudyo. Ito po ang ikatlong digmaang Hudyo at Romano. Pinutol niya ang lahat ng mga puno ng prutas sa lupain ng Israel, lahat ng mga puno ng prutas na sa loob ng 18 kilometers ng Jerusalem. Lahat ng mga puno ng prutas, ang mga nagbubungang puno, pinutol ito. Ibig sabihin, huwag na kayong tumira dito. Silang lahat ay napalayas. Gaano karaming pagdurusa ang tiniis nila sa loob ng 1,900 years na pinapalayas saan man sila sa mundo. Noong World War II, 6 na milyong mga Hudyo ang pinatay sa Europa sa loob ng maikling panahon. Ano po yung dahilan? Si Pilato na sinubukang tumakas sa pagkakasala ng pagpatay sa inosenteng si Jesus ay naghugas ng kanyang mga kamay. Habang ginagawa niya ito, sinabi niya, Mateo 27:24, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. Kayo na ang bahala dyan. Ibig sabihin, wala akong kinalaman dito dahil kayo ang nagnanais na siya ay patayin. At sumagot sila, oo, ayos lang. Na sinasabi, Mateo 27:25, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Tulad ng sinabi nila noong AD 70, nang nabubuhay pa ang mga pumatay kay Jesus, 1.1 milyong mga Hudyo ang pinatay. Pagkatapos ito, 580,000 ang mga Hudyo rin ang pinatay. At hindi pa ito natapos doon. Pinapalaya sila saan mang bahagi ng mundo. Sa loob ng 1,900 years, hindi pinahintulotang tumira sa lupain ng Israel ang mga Hudyo. Sa panahon ng Crusades, saan man magpunta ang mga Crusaders, pinapatay nila ang lahat ng mga Hudyo na tinatawag nilang ang mga anak ng Diablo na pumatay kay Jesus. Nang kumalat ang Black Death sa Europa, pinagbintangan nila ang mga Hudyo na sinasabi, ang mga Hudyo na ang nagpakalat ng sakit. At nilaso nila ang mga balon at pinatay sila ayon lamang sa mga maling bintang na ito. Sa ganito at gayong paraan, sa loob ng halos 2,000 taon, napakarami mga Hudyo ang pinatay na umabot sa halos mawala na sila sa mundo. Bakit po? Ito ang kabayaran ng pagtanggi sa handaang inihanda ng Diyos. Ito ay isa ring bagay na dapat nating pag-isipan. Ang parusa na dumating sa mga Hudyo na tinanggihan si Kristo ay ipinapakita upang maging isang buhay na aral para sa lahat ng tao sa mundong ito. Ipinapakita rito kung gaano kalaking kasalanan ng pagtanggi sa paanyaya ng Diyos. Ano pong ibig sabihin na maimbitahan sa handaan ng Diyos? Ibig sabihin, ninanais na bigyan ng Diyos ang mga makasalanang tao ng tunay na kapayapaan at kaligayahan, walang hanggang buhay at pag-asa. Ngunit tinanggihan nila ang biyaya ng Diyos. Pinatay nila ang lahat ng mga propeta na isinugo ng Diyos. Pinatay nila ang mga apostol at kanilang inusig sila. Nalaman na natin ang laki ng parusa bilang resulta sa pagtanggi ng biyaya ng Diyos. At hindi ito natapos doon. Ngayon habang ipinapangaral ang ebanghelyo sa buong mundo, tinatanggihan ng mga tao ang biyaya ng Diyos. Narito, naihanda ko na ang aking handaan. Iniimbitahan ang mga tao sa handaan ng kasalan. Tinatawag sila upang manampalataya. Ang ebanghelyo ng biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos, ang dakilang biyaya na ipinagkaloob niya sa pamamagitan ng pagsakripisyo sa kanyang bugtong na anak. Ang ebanghelyong ito ng Diyos na nagpapahayag na nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan. At ang pag-asa na ng pagpasok sa langit ay pinahayag. Gayunpaman, mayroong kasalanan ng pagtanggi rito. Walang moral na kasalanan na ginagawa ng tao ang hindi mapapatawad.
Ito ay dahil nais sa katuparan na ni Jesus ang walang hanggang katubusan para sa lahat ng ito doon sa krus. Ngunit ano po yung maaaring maging solusyon sa pagtanggi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo? Wala na po. Walang anuman kundi ang walang hanggang pagkawasak. Tingnan po natin ang saglit sa Lucas chapter 14. Lucas chapter 14 sa verse 16. Lucas chapter 14 verse 16. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan, at sa oras ng hapunan ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, halikayo, sapagkat ang lahat ay handa na. Ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tingnan iyon. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Sinabi ng isa pa, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Sinabi ng iba, ako'y nagpakasal, kaya't hindi ako makakarating. Ngayon, ito ay parehong kwento dito. Sinabi rito, may isang naghanda, ngunit ang mahalagang punto dito ay kung paano niya inanyayahan ng mga tao pagkatapos niyang maghanda ng isang handaan. Sinugo niya ang kanyang lingkod upang sabihin sa mga inanyayahan, halikayo, sapagkat ang lahat ay handa na. Ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Sinabi ng isa, bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tingnan iyon. Bumili ka ng lupa, may maagaw ba nito? Kung nabili mo na ang lupa, sapat na iyon. Kaya't bakit kailangan mong umalis at tingnan iyon? Tamang dahilan ba yan? Sinabi ng isa, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki. Ang 5 magkatuwang na bakang lalaki ay 10 bakang lalaki, tama? Ngunit kung nabili mo na ang 5 magkatuwang na baka, ibig sabihin ay nasubok na ito. Kaya, bakit pa pupunta? Ano pa ang gagawin? Pinipilit nilang magdahilan. Sinabi ng isa, ako'y nagpakasal. Sinasabi niya na dahil nagpakasal siya sa kanyang asawang babae at dapat na pasayahin ang kanyang asawa, hindi siya makakapunta. Tunay nga, maraming dahilan na para hindi pumunta. Hindi po ba? Ngunit paano iyon magiging dahilan para tanggihan ang espesyal na handaan para sa kasal na inihanda ng hari? Hindi po ito maaari. Ito po ay hindi makatwirang mga dahilan na ginagawa na tumanggi sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos na ipinangaral. Kailangan kong umalis at tingnan ang aking bukid. Bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at kailangan kong umalis at tingnan ang aking bukid. Bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at kailangan ko silang subukin ngayong araw. At sa Mateo, sinasabi na iyon ay araw ng paghahanap buhay. Umalis sila. Ang isa ay pumunta sa bukid, ang isa ay sa kanyang hanap buhay. Hindi ako makakapunta sapagkat ako'y nagpakasal. Alang-alang sa mga makalamang bagay ng mundong ito, mga material na bagay at kasiyahan ng laman, tinanggihan nila ang dakilang biyaya na naisipagkaloob ng Diyos. Ang handaan na inihanda ng Diyos, nag-alok siya ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan at maging ang maluwalhating pag-asa na makapasok sa kaharian ng langit. Hindi naghanda ang Diyos ng handaan na matatapos sa loob lamang ng ilang oras. Hindi alam ng mga tao kung gaano kalaking kasalanan ng pagtanggi dito. Ang Diyos ay naghanda ng isang biyaya sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng tao ay maligtas. At habang ang ebanghelyo ng biyaya ay pinahahayag, tinatawag niya ang mga tao na lumapit sa Diyos at makibahagi sa handaang ito, sa biyaya ng Diyos. Ang kabayaran sa pagtanggi ng paanyayang iyon ng Diyos ay talagang nakakatakot. Ito ay isang kalunos-lunos na bagay na walang hanggang kalungkutan. Mukhang hindi ito nauunawaan ng mga tao. Kaya sa Juan, sa chapter 3 verse 16, sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak
bilang handog pangkatubusan para sa lahat ng tao sa mundo. At sa pagdanak ng kanyang mahalagang dugo hanggang sa kamatayan sa krus, tinupad niya ang gawain ng walang hanggang pagtubos sa mga kasalanan ng lahat ng tao. Para sa mga makasalanan na naging mga kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan, tinupad ni Jesus ang gawain ng pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Ninanais ng Diyos na hindi lamang na ipagkasundo tayo sa kanyang sarili, kundi ang ipagkaloob din sa atin ang kaligtasan at ang kamanghamanghang biyayang ito at ang pagpapala na nagpapahintulot sa atin na makapasok sa kaharian ng Diyos magpakailanman. Ngunit, napakaraming tao ang agad na tumatanggi at tumatalikod sa biyayang ito ng Diyos. Alam na alam natin kung ano ang kabayaran ng pagtangging iyon para lamang sa mga bagay ng laman, sa mga kasiyahan ng laman, sa paghahangad sa kayamanan. Iniisip na mamuhay ng medyo maayos sa mundong ito dahil sa mga ganitong bagay hanggang hayagang tinatanggihan nilang biyaya ng Diyos. Sa Juan, sa chapter 3 verse 3, sinasabi, "Katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang maligtas, may panganak na muli, at tumanggap ng buhay na walang hanggan ay pareho lang ang kahulugan." Ang mahalaga sa pagiging born again o naipanganak na muli ay kung paanong ang laman ay ipinanganak ng isang beses. Ang kapanganakan ng Espiritu ay minsan lang din nangyayari sa buong buhay. Minsan ang isang tao ay nananalangin na nagsasabing, "Diyos, hayaan mo pong muli ako maipanganak sa pagkakataong ito." Ipinanganak ba tayong muli dahil lamang sa ating nararamdaman? Ito ba isang bagay na nangyayari paminsan-minsan? Ang pagiging born again o maipanganak na muli ay minsan lang nangyayari. Ang sino mang humihiling na muli ay maipanganak na muli ay isang taong hindi nakakaunawa kung anong ibig sabihin ng ipanganak na muli. Ang dahilan kung bakit tinanggihan ng mga Israelita si Kristo ay dahil wala silang interes sa kaluluwa. Hindi na naunawaan ang bagay ng kaligtasan, ni ang buhay na walang hanggan, ni ang pag-asa ng pagpunta sa langit. Ang inaasahan lang nila ay kapag dumating ang Kristo, sasakupin niya ang Roma at gagawing malaya ang Israel. Dahil naghihintay sila ng isang Kristo na gagawin ng mundong ito ng isang lugar kung saan mabubuhay sila ng maayos, at dahil sinakop ni Jesus ang Roma, bibigyan sila ng kalayaan. Sinabi nila, hindi ito ang Mesiyas na hinihintay natin, kaya tinanggihan nila siya. At anong kabayaran noon? Ganap na dinurog ng Roma ang Israel at tininaboy sila sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya sa loob ng halos 2,000 taon ay nagtiis sila ng isang kalunos-lunos na kasaysayan hanggang sa puntong halos mawala na ang bansa sa balat ng lupa. Bumagsak ang Israel dahil sa kasalanan. Ngunit sinabi ng Diyos na ibabalik niya sila upang ipakita na ang Diyos ay buhay. Sa Ezekiel chapter 38, makikita natin ang dramatikong pananauli ng bansang Israel ay hindi dahil ang Israel ay dapat kaawan. Ezekiel 36:22, "Hindi ito alang-alang sa iyo o sambahayan ni Israel na palapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na iyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan." Ang bayan ng Israel ay nagtataglay ng pangalang ang sambahayan ng Diyos. Kaya nang bumagsak ang bansang Israel, nagtanong ang mga tao, patay na ba ang Diyos? Bakit ang lupain na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan ay niyurakan ng mga hintil at naging disyerto? Subalit nang pinanumbalik ng Diyos ang bansang Israel, at ang tiwangwang na lupain ay naging parang hardin ng Eden, ito ay ipinakita na ang Diyos ay buhay. Kaya sa Ezekiel chapter 36, sinasabi, "Hindi ito alang-alang sa inyo o sambahayan ni Israel na malapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan, para sa banal na pangalan ng Diyos upang magpatotoo na ang Diyos ay buhay." Ngunit ngayon, hindi lamang Israel kundi ang mga tao sa buong mundo ay tinatanggihan ang biyayang ibinibigay ng Diyos. Bakit po ganoon? Masyado silang abala. Masyado silang abala sa mga bagay sa mundong ito, na wala silang panahon o puwang para makibahagi sa biyaya ng Diyos.
Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa mundo, at ang kanilang mga paa ay napakabilis na humahabol dito. Ngunit, ano sa mundong ito ang maaaring maging dahilan upang tanggihan ang handaan ng Diyos? Ano po yung dahilan? Anong dahilan ang makapagbibigay katwiran dito? Siyempre po, ay wala pong anumang dahilan. Sa Hebreo, sa chapter 2, verse 3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ibig sabihin nito na ang lahat ng ginagawa ng Diyos, ang paglikha ng langit at lupa, at pamamahala sa kasaysayan ng tao, ay sa katuparan lamang sa pamamagitan ng kanyang salita at kapangyarihan. Ngunit may isang bagay na hindi magagawa sa pamamagitan lamang ng salita at kapangyarihan ng Diyos: ang kaligtasan ng kaluluwa ng isang makasalanan. Kung ito ay magagawa lamang sa pamamagitan ng kanyang salita at kapangyarihan, kung gayon, bakit ipapadala pa ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa katawang tao at hahayaan ang walang kasalanan na magdusa sa krus at magdanak ng kanyang dugo? Ito po ay dahil wala nang ibang paraan. Dahil gaya na sinasabi ng Roma chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung hindi binayaran mismo ng Diyos ang kasalanan at hinayaan lang niyang mailigtas at makapasok sa langit ang mga makasalanan, kung gayon ang Diyos ay magiging isang hindi matuwid at hindi makatarungang Diyos. Gaya na sinasabi sa ikalawang Timoteo sa chapter 2 verse 13, siya yung nananatiling tapat sapagkat hindi niya ipagkakaila ang kanyang sarili. Tama po. Kung ganoon, ang Diyos ay magiging isang hindi matuwid na Diyos. Subalit ang Diyos ay matuwid at makatarungang Diyos. At ito ang kanyang katarungan: nahahatulan ang mga makasalanan at dalhin sila sa impyerno. Kung hindi hahatulan ng Diyos ang mga makasalanan at hindi sila mapunta sa impyerno, kung ganun, sa panig ng Diyos, dapat mabayaran ang kabayaran ng kasalanan. At mayroon lang isang paraan: kailangang ibigay ng Diyos ang kanyang tanging anak bilang sakripisyong pantubos, maging hanggang sa kamatayan. Hindi ba't kamangha-mangha kung wala ang paraan na ito, ay walang kaluluwa na maliligtas kailanman? Kaya tinatawag ito ng Biblia na ganito kadakilang kaligtasan. Hebreo chapter 2 verse 3, kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan, ibig sabihin ay magiging walang pakialam. Ituring ito na maliit na bagay. Ituring nila itong walang halaga. Kung tanggihan ng tao ang biyaya ng Diyos, paano sila makakatakas sa kahatulan dahil sa kasalanan ito? Walang paraan upang makatakas. Anumang moral na kasalanan, kahit pa ang isang tao ay pumatay ng daang-daang tao at ay mapatawad pa rin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Tama po? Walang kasalanan na ginawa ng tao ang hindi kayang linisin ng dugo ni Jesus na dumanak sa krus. Subalit, kasalanan na pagtangging maniwala sa biyayang ito. Ang bagay na hindi maaaring mapatawad ng Diyos, ito po ay ang bagay na hindi maaaring mapatawad ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? Kaya paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ito'y pinahayag nung una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Ang tunay na nakaunawa sa Ebanghelyo ang makakaalam kung gaano kaganda at kamangha-mangha talaga ito. Hindi natin lubusang may paliwanag kung gaano talaga kamangha-mangha ang Ebanghelyong ipinapangaral natin. Ito ay espesyal na panyaya ng Diyos. Sa halaman ng Eden, si Adan at si Eva ay kumain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ang siyang puno na sinabi mismo ng Diyos na huwag silang kumain mula rito. Mabibigyan sana sila ng buhay na walang hanggan mula sa puno ng buhay. Sa halip ay pinili nila yung kabilang puno at sila'y namatay. Mas pinili pa rin ng mga tao sa mundong ito ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama sa halip na ang puno ng buhay. Kaya tinutukso sila ng diablo na sinasabi, subukan mo ito, masarap ang lasa nito, tiyak na hindi ka mamamatay. Ito po ang tukso ni Satanas. Alam niyo po ba kung ilang taong tinutukso ng diablo ngayon upang pigilan silang maniwala sa biyaya ng Diyos gamit ang walang kabuluhang bagay sa mundong ito? Tignan po natin saglit sa unang Juan, sa chapter 2. Unang Juan, chapter 2. Unang Juan, sa chapter 2, verse 15. Basahin po natin ang sabay. Unang Juan, chapter 2, verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata,
at ang pagmamataas sa buhay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Sinasabi po ang sanlibutan. Sinabi ni Jesus, ang pinuno ng sanlibutan ito ay ang dyablo, ang masamang espiritu na namumuno sa mundong ito, sa Efesos chapter 2 verse 2, sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Ginagamit ng dyablo ang mga bagay ng sanlibutan upang dayain at tuksohin ang mga tao, at kinakalagkad sila patungong impyerno. Pinipigilan niya silang maniwala sa dakila at kamanghamanghang biyaya at pag-ibig. Kaya, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Kung mahal natin ang sanlibutan, hindi natin tunay na mauunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi pa natin mauunawaan ang pag-ibig ng Diyos habang iniibig ang sanlibutan, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay. Nung tinignan ni Eva ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, nang tuksuhin siya ng dyablo, nung siya ay nahila na, anong nakita niya? Genesis chapter 3 verse 6, ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin. Para bang, kapag kinain niya ito ay talaga magiging katulad siya ng Diyos na dapat nasain upang maging matalino. Kaya, ito po ay pagnanasa ng sanlibutan. Ito po ang pagnanasa ng sanlibutan. At sinasabi pa ay hindi mula sa Ama. Hindi ito ang gustong ibigay ng Diyos sa kanila, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Hindi lang ito basta lumilipas. Ang mga nabitag nito ay diretsong napupunta sa impyerno. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ano po ang kalooban ng Diyos? Sa Juan chapter 6 verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bago mamatay si Jesus, nanalangin siya sa huling panalangin sa hardin ng Getsemani. Mateo 26 verse 39, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kupang ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ang kalooban ng Ama ay para sa kanyang tanging anak na walang sala ay mamatay, upang mapatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman at iligtas ang ating kaluluwa. At ang kalooban ng Diyos na tayo ay sumampalataya sa katotohanan ito at tumanggap ng kaligtasan. Ngunit, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Sinabi niya na tayo ay mabubuhay kasama ng Diyos magpakailanman. Para sa mga bagay ng sanlibutan, nabubuhay tayo rito, ngunit ang mga ito ay pansamantalang pangangailangan lamang para sa buhay natin. Hindi ito ang layunin ng ating buhay. Huwag nating hayaang mabihag ang ating puso ng mga ito. Ang salapi ay dapat kitain ng may kasipagan at gamitin ng may karunungan. Ngunit huwag ibigin ang salapi. Unang Timoteo 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Sa 2 Korinto 4:18, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang mga tao ay nadadaya at tinatangay ng mga bagay na nakikita, ng mga makalaman at ng mga material na bagay. Nais ng Diyos na bigyan tayo ng saganang biyaya, ang buhay na walang hanggan at pag-asa na makapasok sa kaharian ng langit. Ang pagdalo sa handaan ng Diyos ay ang maligtas ang ating kaluluwa at matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Nais ng Diyos na ibigay sa atin ang kanyang kapayapaan at kagalakan magpakailanman doon po sa langit. Ngunit ang mga tao sa mundo ay nakatuon lang sa mga bagay na nakikita. Kung ano ang makalaman. Sa pagsisikap na makamit ang mga bagay na ito, hindi nila maunawaan ang mga walang hanggang bagay. Espiritual na maluwalhating biyaya na gustong ibigay sa kanila ng Diyos. Subalit, tinatanggihan po nila ito. Dahil sa
mga bagay ng sanlibutan na hindi magtatagal at pagkatapos ay mawawala. Ang mga nakalimot dito ay marinig ang nakalagay sa Mateo 25 verse 41, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel." Walang matitira, kundi ang walang hanggang apoy, doon po sa impyerno. Ang mga taong gustong masiyahan sa mundo ay nagsasabing, ang mundong ito ay kasiyasiya at ang buhay ay mabuti. Bakit po? Bakit kailangan pang maligtas ng kaluluwa ko o makapunta sa langit? Kung makakakain ako ng maayos at nabubuhay ng maayos dito, sapat na iyon. Nasaan ang langit pagkatapos ng kamatayan? Nasaan ang impyerno? O hindi nila ito pinapansin? Sinasabi ng Biblia na para makapasok ang mayaman sa langit, ito ay mas mahirap pa kaysa sa kamelyo na makadaan sa butas ng karayom. Ito po ay talagang totoo. Naliligtas ba ang mayaman? Hindi po. Ano sa palagay ninyo? Mas mabuti ba kung ipanganak kayo sa mayamang pamilya? Tingin nyo ba ay mas mabuti na ipanganak bilang anak ng isang chairman ng isang kumpanya? Yun ay isang direkta sa impyerno. Alam niyo po ba yun? Nabuhay ako bilang taong mahirap mula pagkabata. Subalit kung magbabalik tanaw ako, yun ay napakalaking biyaya. Sinasabi, mapalad ang mga dukha. Walang sinasabi sa Biblia na ang mayaman ang mapapalad. Sinasabi nito, subalit kahabag-habag kayong mayayaman. At sa Santiago sa chapter 5 verse 1, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kahirapan na sa inyo'y darating. Kaya't kapag isinagawa natin ang misyon sa buong mundo, mahirap mangaral sa mga mayayamang bansa. Hindi ito mabisa. Minamaliit tayo at hindi nila tinatanggap ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ang mundo ay masaya at kasiyasiya. Ang mga mananampalataya kay Jesus ay hindi masaya. Ganito ang iniisip nila. Pumupunta sila sa church, umuupo, nananalangin at umaawit. Subalit tayo naglalaro at lumalabas kapag linggo. Hindi ba't mas masaya yun? Ang mga taong sumasampalataya kay Jesus, gaya ng mga hangal. At mukhang kaawa-awa, sinasabi nila, tignan natin kung sino talaga ang kaawa-awa. Hindi lamang tinatanggihan ng mga Israelita ang paanyaya ng hari, kundi dinakip din naman nila ang mga tagapaglingkod na kanyang isinugo. Pinagmalupitan at pinatay sila. Ito po ay kasaysayan na sila ay pinarusahan dahil dito. Tama po? Ang bayan ng Israel ay ang bayang pinili ng Diyos. Ngunit sila ay kinalat sa buong mundo at tumanggap ng sumpa sa loob ng 1,900 years. Isang katotohanan na 6 na milyon na mga Hudyo ay pinagpapatay sa Europa sa loob lamang ng ilang taon na sa panahon ng World War II. Bakit po? Dahil sa kasalanan ng pagtanggi kay Kristo. Sa pamamagitan ng kasaysayan ng bansang Israel, ipinakita sa atin ng Diyos ang tunay na aral na ang kasalanan ito ay magdadala sa atin patungo sa walang hanggang pagkawasak. Patuloy na dumadalo ang mga tao sa church. Subalit, para saan ito? Masipag silang dumadalo sa church, dumadalo tuwing linggo ng walang palya, umaawit ng mga himno, nananalangin at nagbibigay ng mga offering. Ngunit, narinig po ba ninyo kung para saan ang kanilang mga panalangin? Ano po ang kanilang hinihingi? Diyos, pakiusap, pagtagumpayin mo ang negosyo ng aking asawa, makapagtapos nawa ang aking mga anak sa magandang paaralan, makapasok sa isang magandang kumpanya, tratuhin ng maayos at makapamuhay ng maayos at maging maayos nawa ang lahat. Pakiusap, bigyan mo kami ng ganito at ganyan. Ang lahat ng ito ay tungkol sa mga bagay ng laman. Alam niyo po ba ito? Eksaktong kapareho po ito ng paghingi ng mga pagpapala mula kay Buddha. Nananalangin po ba sila ng ganito? Pakiusap, sana ay maborn again ako. Pakiusap, iligtas mo po ako. Hindi po, sinasabi nila, natanggap ko na ito dahil dumadalo ako sa church. Bakit pa ako mananalangin para dito? Ang mga Kristiyano sa panahon ngayon ay wala nang pakialam tungkol sa kaligtasan. Hindi nila binibigyang pansin
kung paano maboborn again. Ang mga Hudyo na pumatay kay Jesus ay pinapugutan ng ulo si Juan na tagapagbautismo na nagpatotoo kay Jesus. Hinusig nila ang mga apostol at labis silang tinutulan. Tingnan po natin. Mateo chapter 23. Mateo chapter 23 verse 37 at verse 38. Mateo 23 verse 37 at 38. Babasahin ko po. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isinusugo sa kanya, makailang ulit kong ninais na tipunin ng inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw ninyo. Masdan ninyo, ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak. Si Jesus ay nagsalita sa mga Hudyo na tumanggi sa kanya. O Jerusalem, Jerusalem. Ang Jerusalem ay ang pinakamahalagang lugar kung saan naglilingkod ang mga Israelita sa Diyos. Ito po ang lugar na kinaroroonan ng templo at kung nasaan ang pangako ng Diyos. Ngunit ano po ang ginagawa ng Jerusalem? O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isinusugo sa kanya. Ang Diyos ay nagsugo ng mga propeta ng paulit-ulit, ngunit pinapatay nila sila. Bumabato sa mga isinusugo sa kanya. Ang Diyos ay nagsugo ng napakaraming mga propeta at pinatay nila ang lahat ng mga propetang iyon. Makailang ulit kong ninais na tipunin ng inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa lalim ng kanyang mga pakpak. Sinasabi niya na ilang beses kong sinubukang tipunin ng bayan ng Israel patungo sa aking biyaya, kagaya ng inahing manok na tinitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. At ayaw ninyo. Masdan ninyo, ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak. Ang mga taong tumanggi sa biyaya ng Diyos ay walang pag-asa. Sa palagay po ba ninyo ay ang Israel lamang ang ganito? Ngayon po, sa huling pagkakataon, ang Ebanghelyo ay patuloy na ipinapangharal sa buong mundo. Kapag tayo ay nagkasagawa ng Bible Seminar, sinasabi natin, halik kayo, sapagat ang lahat ay handa na. Sinasabi natin sa kanila na ang biyaya ay para sa lahat upang sila ay maligtas, ay handa na, sapagat ang tanging anak ng Diyos ay namatay doon sa krus. Kaya halik kayo. Halik kayo sa handaan ng Diyos. Ngunit kahit sabihin natin ito, hindi sila interesado. Sinasabi lang nila, maniwala ka na lang ng mabuti at pumunta sa langit. Ayos na ako na mapunta sa impyerno. Walang ingat silang nagkasalita ng ganito. Tingnan po natin Mateo chapter 22. Mateo chapter 22 sa verse 8. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang lahat, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan, at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sino mang makita ninyo. Lumabas ang mga aliping iyon sa mga lansangan, at tinipon nila ang bawat matagpuan nila, masama man o mabuti. Kaya't napuno ng mga panauhin ang kasalan. Ngunit nang pumasok ang hari upang tinan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit pang kasal. Sinabi niya sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pang kasal? Ngunit hindi siya nakapagsalita. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya, at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Doon ay ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ang mga taong inanyayahan ay mga Hudyo. Subalit kanilang tinanggihan ang biyaya ng Diyos at pinako sa krus si Kristo na dumating upang iligtas sila. Kanilang inusig, pinatay at kinalaban ng mga apostol na nangharal ng Ebanghelyo. Kahit sa ngayon, karamihan sa mga Hudyo ay hindi naniniwala kay Jesus. Tatlong beses na po akong nakapunta sa Israel. At noong huli,
Nagpunta po ako roon upang mangaral po ng Ebanghelyo. Nagsagawa po ako ng Bible seminar sa loob ng ilang araw sa hotel sa kibbutz na malapit sa lawa ng Galilea, kasama ang 20 mga Hudyo mga pastor at 20 mga asawa ng mga pastor na may kabuuan na 40 katao. Nagpunta din po ako sa mga churches na kanilang pinaglilingkuran. Akala ko iligtas po ang mga Hudyong mananampalataya, subalit hindi po. Karamihan sa kanila ay kagaya lamang ng mga Pentecostal na mga churches, umaawit lamang ng malalakas at ginagawa ang mga kaparehong bagay. Hindi lamang tinatanggihan ng mga Hudyo si Kristo, subalit kahit na mga Hudyong sumasampalataya kay Jesus ay hindi rin lubusang nalalaman ng Ebanghelyo. Talagang nakakagulat po ito. Ang panahong ito ang golden age ng Kristyanismo. Marami pong mga church buildings, marami mga miyembro at marami mga pastor at ang mga worship service ay masyadong sopistikado at astig. Sa panlabas, mukha po itong mabuti, ngunit mahirap pong makita sa kanila ang tunay na born again. Bakit po ganito? Tinanggihan mismo nila sa kanilang sarili ang biyaya ng Diyos, sapagkat hindi lamang nila tinanggihan na magtungo sa handaan, kundi kanila ring dinakip ang mga lingkod na isinugo ng hari. Pinakitunguhan sila ng hindi maayos at pinatay sila, kaya't isinugo niya ang kanyang mga kawal. Pinatay ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang mga lungsod. Kaya sinunog ng Diyos ang buong Israel at ikinalat sila sa buong mundo. At sinabi niya sa kanila, sa verse 9, kaya't pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sino mang makita ninyo. Sabi po, mga pangunahing lansangan. Ang mga taong unang inanyayahan ay mga espesyal na tao. Sila ang bayang pinili ng Diyos, ang Israel. Tama po? Kung magtutungo kayo sa mga pangunahing lansangan, lahat ng uri ng mga tao ay dumadaan sa mga pangunahing lansangan. Mga dakilang tao, mga taong hamak, mga taong mayayaman, mga dukhang tao, mabuting tao at masamang tao. Kaya pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ng sino mang makita ninyo. Ang sino mang makita ninyo, ibig sabihin na hindi na natin pipiliin kung anong uri ng tao sila. Anyayahan ninyo sila, ang sino mang makita ninyo. Lumabas sa mga aliping iyon sa mga lansangan at tinipon nila ang bawat matagpuan nila, masama man o mabuti, kaya't napuno ng mga panauhin ng kasalan. Ang lansangan ay ang sanlibutan, sa silangan, kanluran, hilaga at timog. Noong ipinangaral ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo sa mga Hudyo, inusig ng mga Hudyo si Pablo at sinubukan nilang patayin siya. Kaya't anong sinabi ni Pablo? Kinakailangang ipahayag muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong tinakwil ito at tinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kami ngayon ay babaling sa mga hintil. Natural na kailangan mo nang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga Hudyo, kaya't yun ang ginawa ni Pablo. Ngunit dahil tinanggihan nila ito, siya ngayon ay bumaling sa mga hintil. Noong nangaral siya sa mga hintil ay tinanggap nila ang Ebanghelyo. Ang mga hintil sa buong sanlibutan, mula sa silangan, kanluran, hilaga at timog. Sinabi niya sa kanila, anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ng sino mang makita ninyo. Ito po ang biyaya ng Diyos. Tingnan po natin ulit sa Ebanghelyo ayon kay Lucas. Lucas chapter 14. Verse 21 hanggang verse 23. Lucas chapter 14 verse 21 hanggang 23. At bumalik ang alipin at iniulat ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Sa galit ng may-ari ng bahay ay sinabi sa kanyang alipin, pumunta ka agad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng bayan. At dalhin mo rito ang mga dukha, ang mga pilay, ang mga bulag at ang mga lumpo. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang iyong pinag-uutos mo, gayunpaman ay maluwag pa. Sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Ngayon ay nag-imbita sila ng mga tao. Kaya sinabi, anyayahan ninyo ang sino mang makita ninyo. Pero sabi rin, gayunman ay maluwag pa.
Kaya't lumabas sila sa mga daan at pinapasok sila. Mga dukha, mga pilay, mga bulag, at mga lumpo. Sila man ay mabuti o masama, sila man ay mayaman o mahirap, walang pagtatangi. Gayon pa man, maluwag pa rin. May bakante pa. Kaya sinabi, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Pilitin, ibig sabihin po, ipilit, himukin natin sila ng husto at dalhin sila rito upang mapuno ang aking bahay. Kung pag-iisipan natin ang salitang ito, patuloy na tinatawag ng Diyos ang mga tao upang mas marami pa ang maligtas. Dapat nating gawin ang gawain ito. Sino po ba ang mga alipin? Tayo po ang dapat na gumawa ng gawain ito. Kapag nakikilala natin ang mga tao, ibinabahagi ang ebanghelyo na ipinapangaral natin sa kanila upang sila ay maligtas. Kung hindi sila makikinig, pilitin natin sila. Himukin sila. Kahit ang mga evangelist ay dapat din na maging matapang. Naintindihan niyo po ba ito? Kung sila man ay makinig o hindi, huwag kayong manlumo. Magpatuloy lang. Habang kayo ay nagpapatuloy, sila ay napapaisip na, bakit patuloy akong kinukulit ng taong ito? Wala naman silang mapapala sa akin. Marahil talagang importante ito. At dahil dito ay may mga taong makikinig. Habang nagpapatuloy kayo, tinutulungan ng Diyos ang kanilang puso at makatanggap ng kaligtasan. Kung hindi natin ipapangaral ng ebanghelyo at ang kapatuloy, kung ganoon, sino po ang maliligtas? Kahit isang tao ay hindi maliligtas. Kahit na tayo ay magsikap, mayroong maliligtas, ngunit kung hindi natin bubuksan ang ating bibig, walang sino man ang maliligtas. Maliban ang mga naunang naligtas ay magkaroon ng alab at pagtitiis upang manalangin ng husto, upang magpagal ng labis, upang ipangaral ang ebanghelyo, maliban na tayo magpagal para dito at iligtas ang mga ligaw na kaluluwa. Kung ganon, walang maliligtas. May ilang mga pastor na nagsabi na kahit na nangangaral sila ay walang sino man ang naliligtas. Kung walang naliligtas, kahit misyonaryo pa, sasabihin ko po sa kanila, mag-quit ka na, pakiusap. Bakit ka pa magiging missionary? Sasabihin ko sa mga hindi makakapag-evangelize na huminto na. Kahit mga ordinaryong mananampalataya ay nag-evangelize at tinutulungan ng maraming tao upang sila ay maligtas bawat taon. Hindi lamang kakaunti. Kung minsan, 10, sila po ay matyaga. Kung mag-evangelize ka ng 10 katao, tiyak mailan sa kanila na maliligtas. Kaya sinasabi, pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi po ito ng Panginoon. Kaya naman, dapat tayo maging mapagpasalamat. Tayo ay nasa panahon pa rin ng biyaya upang tayo patuloy na makapangaral ng ebanghelyo. Hindi magtatagal ay hindi na rin natin ito magagawa. Kaunting araw na lang ang nalalabi para sa atin upang makapag-evangelize tayo. Kung titingnan po natin sa mga awit 50 verse 1, ang makapangyarihan, ang Diyos na Panginoon ay nagsalita. Tinatawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyon. Tinatawagan niya ang buong mundo. Tinatawagan sila ng Diyos upang lumapit. Kaya't anong gagawin natin? Ipahayag natin ang tumatawag na salita ng Diyos. Pwede bang sabihin tinatawag ka ng Diyos dahil sabi din sa Isaiah 45:22, kayo bumaling sa akin at kayo maliligtas lahat ng dulo ng lupa. Sabi po lahat ng dulo ng lupa. Sinabi ang salitang ito 2,700 years na nakakalipas mula sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang ng lupa, sa Roma, sa Europa, sa Amerika at hanggang sa ating bansa na nasa dulo ng daigdig, hanggang sa dulo ng silangan. Ito ay may pahayag hanggang sa atin. Kayo'y bumaling sa akin at kayo'y maliligtas. Ang ebanghelyo na makapagliligtas sa atin ay dumating sa atin. Kung titingnan po natin sa Tito sa chapter 2 verse 11, sabi doon, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Na nagbibigay ang Diyos ng kaligtasan sa lahat ng tao. Kung mapapakinggan lamang nila ang ebanghelyo na ito at lalapit upang maunawaan ang biyaya ng Diyos, tatanggap po sila ng kaligtasan. Maliligtas ang kanilang kaluluwa, magkakaroon sila ng tunay na kapayapaan.
at pahinga sa kanilang puso at tatanggap sila ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian sa langit. Ano po ang biyaya ang hihigit pa rito? Lilipas ang mundong ito sa isang saglit lang. Kung ang puso ng isang tao ay maagaw ng mga panandaliang bagay, pagkatapos ay mapupunta siya sa impyerno magpakailanman. Gaano nakakalungkot na at nakakapanghinayang ito sa mga nakarinig na ng ebanghelyo ng Diyos, ngunit hindi pa rin sumasampalataya kapag napunta sila sa impyerno. Para sa mga naunang naligtas, mayroong kirot sa kanilang puso dahil dito. Kapag nakarinig ng ebanghelyo ang isang tao, ngunit hindi ito naunawaan, tingnan po natin saglit sa Mateo chapter 22. Mateo chapter 22, verse 11. Mateo chapter 22 verse 11 hanggang 13. Ngunit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, may nakita siyang roong isang tao na hindi nakadamit pang kasal. Sinabi niya sa kanya, "Kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pang kasal?" Ngunit hindi siya nakapagsalita. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, "Gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya, at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Doon ay ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin." Ngayon ay marami na ang dumating. Ang hari ay nalugod. Pumasok ang hari upang makita ang mga inanyayahan. Sa normal na sitwasyon, madali lang sa mga ordinaryong tao na makita ang mukha ng hari. Sa kanila ay maaring mayroong mga pulubi, lumpo, may sakit at lahat ng iba't ibang klaseng tao. Paano makikita ng ganitong mga tao ang mukha ng hari? Subalit, bigla ay nagpakita ang hari upang makita ang mga panauhin ng kasal. Hindi lamang mga taong nagtipon ang dumalo sa kasalan, kundi gaano rin kalaking kagalakan na makita nila ang mukha ng hari, di po ba? Nagalak ang hari, ganoon din ang mga taong dumalo sa kasal ay masaya rin. Ngunit bigla ay mayroong isang tao na hindi nakasuot ng damit pang kasal. Para sa mga malalaking handaan o kapistahan ng hari, sinasabi na kailangan mong magsuot ng damit pang kasal. Ito po ay tama, kahit sa lamay, di po ba? Kung maaari, ay magsuot kayo ng itim na damit o may itim na tie. Opo, sino po ba ang pupunta sa burol na mayroong suot na kulay pulang tie? Dapat ay tugma para sa okasyon. At para naman sa handaan, dapat ay magsuot ng malinis na damit. Tama po ba? Subalit, mayroong mga taong may sakit, pilay, maging mga pulubi. Paano nga ang mga taong ito ay makakapunta? Suot ang damit pang kasal. Silang mga nakasalubong sa lansangan ay walang oras pang maghanda ng damit pang kasal. Subalit sa handaan ng hari, ang mga damit pang kasal ay nakahanda na ng una. Kaya ibinigay ito na regalo para sa lahat ng dadalo sa handaan. Magpalit man sila sa pintuan o ipatong man sa damit na sa suot nila anumang paraan, may susuot nila ito ng maayos. Kung ganoon, lahat ay pare-pareho ang suot. Tama po ba? Gaya ng uniform. Kung pupunta po tayo sa pampublikong paliguan, ang lahat po ay nakahubad. Kaya lahat ay magkakamukha. Tama po ba? Ang damit ay nagpapatungkol sa katayuan ng isang tao. Kaya inihanda ang pare-parehong damit upang sila ay makakain ng magkakasama. Mayroong mga mayayaman na maayos ang damit. Ay kapag mayroong mahirap na dumarating ay nakikain kasama nila ay sasabihin nila, "Ay, wag bawal." Tama po ba? Hindi yan pwede. Dapat sa kanila ay kumain sa gilid o malapit sa chimney at doon kumain. Subalit silang nakasuot ng parehong damit pangkasal na gawa ng hari ay walang anumang problema dahil sila ay magkakapareha. Walang diskriminasyon. Ito ay damit pangkasal na binigay ng Diyos. Ito ang damit ng kaligtasan. Kung titignan natin sa Genesis chapter 3 verse 21, iginawa ng Diyos si Adan at Eva ng kasuotang balat dahil sila ay nagtago sa halamanan upang takpan ang kanilang kahihiyan. Kaya dinamitan sila. Ito ang kasuotang gawa mula sa pagpatay sa isang hayop at sa pagdanak ng dugo. Tinuturo sa huli ay darating si Jesus upang mamatay sa krus at magdanak ng kanyang dugo upang takpan ang ating mga kasalanan. At sa Isaiah 61 verse 10, ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabalang katwiran. At sa Roma 3:21, subalit ngayon ay pinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan,
at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Hindi tayo maaaring aringganap sa pagsunod sa kautusan. Roma 3:22, ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat walang pagkakaiba. Kung naunawaan mo ang biyaya at sumampalataya, ikaw ay inaringganap. Dinamitan ng Diyos silang mga sumasampalataya ng balabal ng katwiran. Ito po ang damit ng kaligtasan, balabal ng katwiran. Subalit, bakit mayroong isang taong hindi nakadamit mangkasal? Ngayon sa pintuan ay binibigyan ng mga lingkod ang lahat ng mga pumapasok. Dapat ay suot mo ang damit na ito para makapasok. Ay, salamat. At pumapasok sila at suot ito. Subalit sinabi ng isang lingkod sa isang lalaki, Sir, pakiusap, isuot mo ang damit na ito. Ano? Damit? Kailangan ko bang magsuot ng kaya ng damit ng suot nilang lahat? Hindi ko yan isusuot. Alam mo ba kung gaano kamahal itong suot ko? Walang may ibang may suot nito, kung hindi ako lang. Ipagmamalaki ko ito sa harapan ng hari. Subalit sinabi ng lingkod, hindi mo dapat yan gawin. Subalit sinabi ng lalaki, bakit hindi? Ay sinabi niya, siya ay pumunta sa handaan. Lahat ay nakasuot ng parehong damit, subalit may isa na iba ang suot. Sino siya? Siya yung lalaki kanina. Sinabi sa kanya ng hari, Kaibigan, paano ka nakapasok dito nang hindi suot ang damit pang kasal? At wala siyang nasabi. Mayroon siyang bibig, subalit hindi siya nakapagsalita. Bakit? Dahil sinabihan siyang isuot ito bago siya pumasok. Ang damit ay binigay, subalit tinanggihan niya at sinabing ang kanyang sariling damit ay mas maganda. Naniniwala ang lalaking ito na siya ay makakapasok sa langit gamit ang kanyang mabubuting mga gawa. Roma 10 verse 2, ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Mayroong sigasig, pero sinabi sa Roma 10 verse 3, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Naisip nila na maaari silang makapunta sa Diyos sa pagsunod sa kautusan at sa matuwid na gawa. Subalit hindi ito maaaring mangyari. Sa Isaiah 64 verse 6, kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Gaano man katuwid ang tao, ang katwiran niya ay gaya ng maruming kasuotan sa harapan ng Diyos. Paano ka makakatayo sa harapan ng Diyos sa suot ito? Kung hindi mo suot ang damit ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos, hindi ka makakapasok. Mayroon pong hymno, When the Lord Jesus comes again, do you have a wedding garment to receive Him? Dapat mong suot ang damit ng kaligtasan. Hindi natin dapat isuot ang sarili nating damit ng katwiran. Paano ka nakapasok dito nang hindi nakadamit pang kasal? At sinabi ng hari sa kanyang mga lingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya, at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Ito po ay ang impyerno. Kaya sa Galatia chapter 5 verse 4, kayo hiwalay kay Kristo, kayo mga nagnais ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan, nahulog kayo mula sa biyaya. Ang mahiwalay kay Kristo at mahulog mula sa biyaya ay impyerno. Kaya mayroong mga nakibahagi sa handaan, subalit hindi nagsuot ng damit. Sila ay nakaupo sa church nang hindi man lamang naipanganak muli. Naliligtas at inisip nila, ako ang pinakamatuwid. Naniniwala sila na sila ay aring ganap sa harapan ng Diyos dahil sa kanilang katwiran. Sila ang taong hindi nakasuot ng damit mangkasal. At sinabi ng Biblia, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Marami ang tinawag. Sila ay pumunta sa church, subalit kakaunti ang pinili. Silang mga pinili ay silang mga naligtas sa biyaya ng Diyos. Sa Lucas 13:24, marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Marami ang gustong makapasok sa langit, subalit marami ang hindi makakapasok. Ibig sabihin na ang bilang ng mga maliligtas ay kaunti lang. Subalit mayroong nakibahagi sa handaan na dinamitan ng katwiran ng Diyos ay tatayo sa harapan niya. Opo, mayroong mga nakibahagi sa handaan na dinamitan ng katwiran ng Diyos. Sila po ay tatayo sa harapan niya. Hindi lamang tayo naligtas, subalit tayo ay nasa maluwalhating biyaya ng Diyos na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan at pag-asa. Ang handaang ito ay hindi lamang ilang oras, subalit ito ay magpapatuloy ng walang hanggan sa langit. Alam niyo po ba ito? Tama po? Kaya sa Kawikaan, sa chapter 15 verse 15, ngunit siyang may masayahing puso ay laging may kapistahan. Subalit marami ang hindi ligtas, hindi lamang ang mga hindi naniniwala sa Diyos, kundi sila rin may maling pananampalataya. Dapat nating ipangaral ang ebanghelyo sa kanila upang sila po ay maligtas. At dapat din po nating suriin
dapat po nating suriin ang ating pananampalataya. Opo, dapat din po nating suriin ang ating pananampalataya. Sa 2 Korinto 13 verse 5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Tama ba ang aking pananampalataya? Naipanganak na ba akong muli? Kung oo, ako ba ay namumuhay gaya ng isang taong naipanganak na muli? Dapat ay masigurado natin ito. Sa talatang ito, ang damit pangkasal ay ang unang damit ng kaligtasan, balabal ng katwiran. Subalit sa Apokalipsis 19, 7-8, sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili, at sa kanila ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis. Sapagat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Una, dapat nating maisuot ang damit ng kaligtasan, balabal ng katwiran. Silang mga nakasuot nito ay hindi dapat magpatuloy sa kasalanan. Hindi natin may susuot ito at magpapatuloy sa paggawa ng masama. Kaya ang pinong lino sa Apokalipsis chapter 19 ay ang mga matutuwid na gawa ng mga banal. Ito po ang mga gawa ng mga tunay na nakasuot ng damit ng kaligtasan. Dapat nating suriin ang ating pananampalataya upang makatayo ng walang anumang dapat ikahiya sa harapan ng Diyos. Tayo ng mga tunay na naligtas ay dapat na magkaroon ng katiyakan na ang buhay natin ay katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Paano po natin ito matitiyak? Sa pamamagitan ng salita. Dapat nating suriin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita. Meron sa atin ang mga dumadalo sa handaan, subalit hindi nakasuot ang damit pangkasal. Kung ganoon, ang taong yun ay ihihiwalay. Sa Mateo, sa chapter 15 verse 13, ang bawat halamang hindi tinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Silang mga naniniwala, subalit hindi nakatanggap ng buhay mula sa Diyos ay bubunutin ng Diyos. Hahanapin niya sila ng husto. Gayunpaman, habang tinitiyak natin ang ating mga pananampalataya, dapat din nating dalhin ang maraming ligaw na kaluluwa sa harapan ng Diyos sa Bible Seminar upang sila ay maligtas at may sa katuparan ng gawain ng Diyos. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos na sa langit, salamat po sa pag-ibig at habag sa amin nang kami ay malayo sa iyo at namumuhay sa kasalanan. Salamat sa biyaya ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo na nagpasa ng sumpa at kahatulan na dapat naming tanggapin. At dahil sa banal na dugo na dumanak, pinatawad mo po ang aming mga kasalanan magpakailanman. Ngayon po kiusap, gabayan mo po kami ng mga naligtas upang may pamuhay ang natitira naming buhay bilang mga karapat-dapat na mga anak ng Diyos. At pakiusap, hayaan mo po na may pahayag ang ebanghelyo sa mga kaawa-awang mga kaluluwa na hindi paligtas upang maraming kaluluwa ang maligtas at makapagbigay kagalakan at taluwalhatian sa iyo, Amang nasa langit. Sa pag-uumpisa ng Bible Seminar na ito, hayaan mo po na maraming kaluluwa ang maligtas. Kami ay magkakasamang dumadalangin at kumikilos. Pakiusap, gamitin mo po kaming lahat ayon sa iyong kalooban upang maisakatuparan ang dakilang gawa ng Diyos na gumagamay sa mga ligaw na kaluluwa tungo sa harapan ng Panginoon, na madala sila sa kaligtasan. Nadalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.